The story of the taxation started when the people, certain group of people, occupied a territory. In order to organize themselves, they need a government. The government cannot effect its function without the powers. We call them sovereign powers. In several years of the development of this democratic government, they had identified 3 sovereign powers which are necessary in the exercise of the function of the government. So the first sovereign power is what we call police power. Police power, the job of this police power is to secure the public welfare. So in a literal meaning, kung ano yung nakikita mo ng mga police, sila yung mga law enforcers in order to protect the public. So yung public, ikaw yun. Yung mga citizens, Filipino citizens. Involving with this exercise of the police power, one of those is the restraining of your freedom. Example, kung nagkasala ka, pwede kang ma-imprison. Also, it can take your property. Halimbawa, mayroon kang property which is very hazardous or it will put danger sa mga pampublikong or sa mga tao, they can take them, your property. So all of this is for public welfare. Second sovereign power is the eminent domain. Eminent domain happens when, for exercise, when the government is needing a property that is owned by a private citizen or a private entity. So isa doon sa purpose ng bakit kailan kukunin yung property dahil gagamitin niya for public infrastructure. So, ang apektado lang dito is yung property lang. Ngayon, hindi naman na kukunin lang agad-agad yung property dahil it requires just compensation. Sa makatuwid, babayaran ng gobyerno yung tao na kinuna ng property. Ang ikatlo is ang taxation. Ang trabaho ng taxation ay mangongolekta ng pera sa kanyang constituents. Okay? Ang pera na yan ay gagamitin para makapag-exercise ng function yung gobyerno natin. So, isa sa mga functions na doon, sa example, yung police power at saka eminent domain. Halimbawa, sa eminent domain, paano ka makapagbayad ng just compensation to take that property kung wala kang pera? Sa police power, paano ka makapagsildo ng mga police mo, ng mga law enforcers kung walang pera? So, yun ang trabaho. So, aside from them, mayroon ding mga administrative na kailangan gastusan ng ating gobyerno. Example, yung mga paaralan, education. Okay, yung mga pasildo ng mga guro natin at saka ng mga mayors natin, etc. etc. So, lahat ng pinagagastuhan ng government ay pinapunduhan niya ng taxation. Okay, our discussion is focusing on taxation. Details about the police power, we cannot do that here in our discussion. So, ngayon, sinasabi nila na napaka-importante ng taxation. Kaya't nagkaroon sila ng tinatawag natin na basis of taxation.
bakit nagkakaroon tayo ng taxation. Though, naalam natin na napag-alaman natin na yung taxation is to raise revenue in order to spend something for the exercise of the government function. Pero ito yung na-develop nila ng basis of taxation. Okay, banggitin ko lang, una-una, yung lifeblood doctrine. So, sinasabi dito na ang taxation ay necessary siya para makapag-exercise ng function yung government. So, ibig sabihin yan, walang magagawa yung government natin or magiging patay siya kung wala ang taxation. Kung walang pera na gagamitin. Related din yan sa tinatawag nilang necessity theory. Yan ang pinagbantayan na kung bakit mayroon tayong taxation dahil kailangan tayo ng pera in order na mayroong panggasto sa infrastructure. So kung titingnan mo, yung explanation ng lifeblood doctrine at saka necessity theory ay magkapareha lang. Ginagamit ang lifeblood doctrine sa mga cases, tax cases, especially doon sa mga naghahanap ng ways na para mapastop yung pagkolekta ng tax. So, isa na yun yung tinatawag nila na no injunction. Kaya bawal kang no injunction rule. Bawal ka na magpasa ng suit in order na magpa-injunct doon sa pagkolekta ng tax. Ang korte ay pinagbawalan na mag-issue ng injunction. Dahil dyan, kasi ang lifeblood doctrine ay nagpapakita na kinakailangan ng government na mag-function. So, kinakailangan ng government para mag-function siya yung tax na ma-generate natin sa taxation power. Ang ikatlo naman ay ang symbiotic relationship. Yung gobyerno at saka yung taxpayer ay mayroon silang relasyon. Una, ang gobyerno ay nagkokolekta ng tax. Nagbibigay yung taxpayer ng taxes. In exchange, the government has to provide services. Government services. Paaralan, kalsada, military, police, at iba pa. Okay? So, yun. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka naman nakatanggap ng serbisyo. Dahil, bakit hindi ka pwedeng magrason ng ganyan? Dahil implied yun na kapag ikaw, pag nandito ka within the territory of the Philippines, implied yun na nakakatanggap ka ng protection. Ito yung tinatawag natin na protection rule na galing sa gobyerno. Hindi ka naman pinabayaan dyan. Kasi kung walang protection or walang batas that is provided by our government or implemented by our government, then anytime you can be robbed or pwede kang or mag-invade sa iyo yung mga ibang tao to destroy your home. Yung ganon. So dahil sa mga batas na yan, kaya nagkaroon ka ng protection. At dahil doon sa protection na ibinibigay ng government, kaya mayroon silang karapatan na mangungulekta ng tax. So ito yung basis ng taxation, yung tatlo. At dahil dyan, na naging makapangyarihan ang taxation pagdating dyan. So sinasabi nila na yung taxation ay supreme. Supreme siya, or matatawag nating strongest, sa lahat ng sovereign powers. Bakit? Aside sa pagiging tax niya or pagkokolekta ng tax, pwede siya mag-exercise din ng police power in a way of regulating in effect by imposing tax. So, ganun yun. Kalawa,
is tinatawag din siya na unlimited. In scope. Okay? Kaya din, matatawag din siya na supreme pagdating dito. Dahil, lahat ay pwede niyang isa-subject to tax. So ngayon, mayroon tayong, yung tao pwede masa-subject to tax. We have poll tax or yung community tax, capitation. Yung binabayarin natin na sidula doon sa ating barangay or syudad. Kalawa, mayroon tayong right. Tinataxkan din yung right. So, ito yung tinatawag natin na excise tax. So, pag right ang subject sa tax, ang tax na ipapataw dyan ay excise tax. So, ito yung karapatan mo na mag-earn ng income. Karapatan na mag-business. Okay. Ano pa? Karapatan na mag-transfer ng property. Okay. So, ito yung donation. Mayroon tayong donors tax. At saka, mayroon tayong estate tax. Yung ikatlo na subject is yung property. So, yun yung tinatawag natin na property tax. So, makikita mo, halos lahat ay covered ng tax. So, pwede niyang, kung ano yung makikita niya magiging taxable yun. Kaya unlimited in scope. Okay. Dito, sinasabi din na dinidescribe nila ang tax as plenary. Ibig sabihin, ang plenary ay pwede niyang gawin lahat. Do all the means and ways para makakolekta ng tax. Okay, ganyan siya kapangyarihan. Okay? Kaya, dahil dito, may mga agam-agam na pwede siyang magiging subject sa or magiging abusive yung pag-implement ng taxation. Kaya dito, kahit na ganun yung tax, na inherent siya, dahil sa kanyang pagiging inherent, mayroon din siyang inherent limitations. Okay? So, ang tax ay mayroong inherent limitation. So, isa na dito yung inherent limitation niya, yung subject siya ng inherent limitations. So, isa na dito yung public purpose. So, hindi ko madidiscuss dito lahat ng inherent limitation. I-discuss yan sa other video natin. So, public purpose, ibig sabihin yan, lahat ng ating nire-raise na tax ay kinokolekta ng tax, kailangan naka-intend yan for public purpose. Bawal ang intended for a private entity or for private purpose. So, bawal yan. Okay, again, the whole discussion of this one will be on the other videos. So, una, maging subject ito sa inherent limitation. Ngayon, yung inherent limitations ay hindi enough para ma-prevent yung abusive act of the implementation of the taxation powers. Kaya nagkaroon tayo ng Constitution. Ang trabaho ng Constitution ay maglalagay ng limits. Sa puntong ito, maintindihan natin na ang source ng kapangyarihan ng taxation ay galing sa pagiging inherent niya doon sa pagbuo ng Estado. Ito kasi yung buong Estado. Ang state ay binubuo ng people, territory,
government, at saka ng sovereign powers. Hindi magiging state yan, hindi magiging buo na state yan kung wala ang taxation. Kasi ang taxation ay isa sa mga sovereign powers. So, ganun ang source ng power ng taxation. Kahit walang batas, pwedeng mangungulekta yung gobyerno natin ng taxes. Kaya, dahil sa kanyang kapangyarihan, as described as supreme, unlimited in scope, at saka plenary, naglalagay tayo ng mayroong mga limitations. So, una na doon is yung inherent limitations. Okay. Ang inherent limitations ay parang hindi sapat para ma-prevent natin yung mga pang-aabuso. Kaya, nagkaroon ng Constitution. Ang Constitution, ang kanyang trabaho, again, uulitin ko, ay magsisilbi siya as mag-provide siya ng limitations. So, isa doon sa mga limitations na nakalagay doon sa kanya is yung example, is yung due process of law. Okay. Also, hango doon sa Constitution, isa doon sa dinisenyo para magkaroon ng checks and balance. Ang gobyerno ay hinahati ngayon sa 3 departamento. Okay. Una, mayroong legislative body. Ito yun silang lawmaking body. Sila yung gumagawa ng batas. Ang paggawa ng batas ay para i-define yung scope ng implementation ng taxation. Hindi siya ang nagbibigay ng kapangyarihan para magkaroon ng taxation power. Ang sa kanya lang sa paggawa ay i-define niya para maiwasan yung pang-aabuso. So, gagawa sila ng batas. At itong batas na yan ay ibibigay kay executive body. Sa executive body, another government department. Siya yung tagapagtupad, implementor. So, kung ano man yung nandun sa batas, i-implement na yan. Sa atin, sa Pilipinas, ang particular na agency nag-implement ng batas na ito, yung pagkokolekta, is yung BIR. Siya yung expert dito sa administration of the taxes. Okay. Ngayon, itong mga tao, pwedeng magiging subject ng pang-aabuso. Kaya pag halimbawa, ini-implement na ito, pwedeng magrereklamo ang mga tao kung mayroong paglabag doon sa Constitution or doon kung mayroong mga pang-aabuso. Pupunta sila doon sa korte. So, mayroon tayong tinatawag na judiciary body. Ang judiciary body, ito yung ikatatlong ahensya ng government, ng departamento ng government na siyang nagsusupervise or nagre-review doon sa ginagawang batas at saka doon sa implementasyon ng executive body. Hindi siya mag-intervene kung walang magreklamo na tao. Okay? So, yung magreklamo ng tao ay magpa-file siya ng suit case. Okay? Magke-question siya doon sa validity ng batas at saka doon sa implementasyon ng executive kung mayroon bang pang-aabuso. So, ang basis ngayon ng pag-declare ng judiciary body kung invalid ba yung taxation law or valid ba yung taxation law, invalid ba yung actions na ginagawa ng BIR or invalid ba yung actions na ginagawa ng BIR. Ang kanyang basis, una, yung sa inherent. Doon sa inherent, isa doon ay mayroong for public purpose. Okay? Kanina dito. Okay. Idideklara niya yung tax law kung hindi yan intended for public purpose. Idideklara niya as invalid. Okay. Ang other basis naman is yung Constitution. So, isa doon sa limitation ng Constitution is due process.
Again, ang ating constitution, ang full discussion dito ay nandoon sa other videos. So, doon sa due process, kailangan lahat ay in accordance with the constitution, with the law as provided. Walang any conflict. Pag gagawa ka ng batas, pag mag-implementa ka ng yung taxes, magkokolekta ka. Kailangan naaayon din sa batas at saka magbibigay ka ng pagkakataon doon sa kinokolektahan na taxpayer na makapag-air or makapag-explain lang man doon sa kanyang side. Okay? So, yun yung sa due process. So, isa yun sa mga limitations. Again, i-discuss natin yun yung mga limitations na yan doon sa ibang videos. Another na basis ng pagdedeklara kung valid or hindi ba yung batas ay using this what we call yung canons of a sound tax system. So, una dito, yung sinasabi nilang theoretical justice. Or, ang other term nito ay yung ability to pay. So, sinasabi dito na kailangan ang batas ay kailangan proportional. Ang basis niya ay based doon sa taxpayer na kapasidad na magbayad. So, hindi pwede na ang discretionary lang yung pagkolekta, walang any concrete basis or defined basis. Otherwise, it will be abusive. Okay? So, kailangan in accordance with the theoretical justice. So, dito, makapag-declare yung korte natin na invalid yung batas ng tax kung mayroong violation sa theoretical justice or ability to pay. Second, ito naman ay part ng sound tax system pero hindi ito pwedeng gamitin na pang-invalidate or pang-declare as invalid ba or valid yung tax law. Ito lang ay tinitingnan kasi halimbawa ito yung feasibility, administrative feasibility. So, ang ibig sabihin dito ng administrative feasibility na gagawa ng all means in order to make the collection smooth, okay? Madali at makakolekta lahat. So, isa na dito is yung pagtatalaga ng yung withholding tax system na isa din itong paraan na makapagkolekta, okay, efficiently. Ikalawa, yung mga bangko, pwede sila magiging collecting agent, yung mga bangko. Hindi ka lang magbabayad sa BIR alone, kundi doon din sa mga bangko. Ngayon, meron na tayong mga digital, yung employment ng mga GCash. That's one of these, yung sinasabi ng administrative feasibility. Ikatlo is yung fiscal adequacy. Theoretically, kailangan equal yung tax natin, tax revenue, kailangan equal siya doon sa kinakailangan doon sa budget expenditures. Yung pinapasa na batas na budget or revenue bills ng law natin, ng Congress natin, kailangan yung makakolekta na tax na yan ay equal yan. Pero, kadalasan, hindi yan mangyayari. Okay? Actually, hindi yan mangyayari. Kaya sinasabi nila, if may violation dito, hindi yan magre-render into na yung tax law ay, invalid. So therefore, dito sa tatlo ng canons of sound tax system, itong theoretical justice lang, ang makapagsasabi kung invalid or valid ang tax law. Okay? Okay. So, yung ikatatlo. So, again, tatlo yung pagbasihan ng pag-invalidate or validate ng tax ng judiciary body. Una, yung inherent powers.
Second, yung constitutional limitation, inherent limitations yung una. Ikalawa, constitutional limitations. Ang katatlo is yung sa canon of sound tax system, yung theoretical justice. So, ito lahat yun ang kabuuan kung makikita mo para ma-understand mo kung ano yung nandun sa definition ng tax. Kung ating isa-isahin yung definition ng tax, sinasabi doon, it is an enforced. Okay, taxation is enforced, is an imposed enforced contribution nandun. And ang contribution na yan ay kailangan proportional. Enforced proportional contribution. Yun yung pag-define ng tax. Okay. So, ito yung first element, enforced. Ibig sabihin, sa pilitan. That's why, ito yung dahilan kung bakit magkaiba talaga ang taxes versus debt. Ang taxes is ang obligation ito. Obligation based on law. Ito namang debt, this is an obligation based on contract. Yun yung kaibahan nila. Contract ito naman ayon sa batas. Ito namang proportional contribution, kailangan naka-anchor again doon sa kanyang ability to pay. Sinasabi ng Constitution that the Congress must evolve a what we call progressive tax system. Progressive tax system. Ibig sabihin, the higher the rate, the higher the income, the higher the rate. Higher income, again, the higher the rate. Tax rate. So, sa atin, mayroon tayong income tax. Magsisimula tayo ng 5% hanggang 35%. Okay? Sa individual. So, habang tumataas yung level ng income ng isang individual taxpayer, tumataas din yung kanyang applicable na income tax rate. Pero, hindi ipinagbawal ang paggamit ng proportional na rate. So, kaya sinasabi doon sa Constitution na kasi sinasabi doon na must evolve. Pero ang interpretation yon is just an encouragement. Kasi hindi naman ipinagbawal ang tinatawag natin na proportional contribution. Okay? So, next dito ang purpose is to raise revenue. Ito yung primary na purpose ng taxation. Pero, mayroon din siyang tinatawag na secondary. Ang kanyang secondary ay, una-una, mayroon siyang regulatory. Okay? Mayroon siyang sumptuary. Okay. Mayroon pa yun, nakalimutan ko lang. So, it will be discussed in separate video. So, ito yun sila. Ibig sabihin na pwede palang makapag-ambag doon sa regulations of the behavior. Example, doon sa palaging naninigarilyo. Yung pagsisigarilyo ay nakapag-damage doon sa katawan. Kaya in order na ma-reduce yung paninigarilyo ng isang tao, binubuhisan nila ng excise tax yung yung sigarilyo. So, kung mas mahal na yung excise tax, so ito yung cigarette, lalagay na yung excise tax or ang tawag nila dito ay sin tax. Pag mas mahal na yung sigarilyo, ibig sabihin, hindi na masyado maka-afford ng mas maraming sigarilyo ng user. So, therefore, mag-reduce yung kanyang consumption. So, yun yung incidental doon na magiging regulatory siya. Machi-change yung behavior ng consumption dahil sa ipinapataw na tax. Okay? Then, this is a legislative exercise. So, it can be only exercised by legislative. So,
ang ano pa nga nito, ang rule natin ay non-delegation. Kailangan legislative lang talaga siya. Kaya lang, pagdating sa Constitution, ang Constitution ay hindi lamang nagbibigay ng limit. Una, nagbibigay siya ng limits, right? Ikalawa, mayroon din siyang exception na ibinibigay. Exceptions. So, kaya, nagbigay siya ng exceptions doon pagdating dito sa non-delegation. Ang kanyang exception is pwede itong i-delegate sa President yung tariff. Pero, kailangan yung power is within the range. Kailangan mag-provide ng range yung Congress kung i-delegate nila or yung legislative body. Second, pwede nilang i-delegate ito sa local LGU. Pero pag i-delegate doon sa local LGU, ang makapag-exercise lang doon is yung legislative body ng local. Okay? So, kaya ito yung dalawang exceptions na ibinibigay ng na pwede siyang makapag-exercise yung iba aside from the legislative body, yung president at saka yung LGU. Okay? Then, it is intended to what? It is the subjects doon sa sa definition ay ito yung mga yung sinasabi ko kanina, yung persons, yung right, at saka yung property. Okay, ito yung mga subjects nila. Within the territory. Okay, kailangan within the territory lang. So, ibig sabihin, ang pag-exercise ng tax ay hindi lumampas doon sa boundary ng Pilipinas. Hindi siya pwedeng mag-impose ng tax doon sa territory ng Taiwan, sa Japan, at saka sa others. Okay, this is in connection also yung tinatawag natin na International Committee. Ang International Committee, ito yung spelling, committee, ito yung ito yung agreement ng bawat nasyon or government na nandito sa lahat internationally na kailangan i-respect nila ang government, respect the state regardless of how small and how weak. So, kahit na pinaka-weak pa yan sa lahat ng mga states, yan ay irerespeto. So, isa dito sa consequence ng International Committee ay you cannot tax on the properties owned by other state or government. Okay? So, kailangan matandaan natin yan. So, bawal. So, kung si consulate ay nandito at saka meron siyang bahay dito na ginagamit nila, so si consulate ay extension of the foreign government, hindi ka pwedeng maglagay ng tax or mag-impose ng tax doon sa kanya. Again, kasi siya ay pagmamayari ng ibang estado or ng gobyerno. Okay. The last is for public purpose. Public expenditures. So, lahat again na mga taxes natin na ginagamit o kinokolekta, tax collected, kailangan gagamitin lang sa public. For public only. Public only. Okay. Tandaan niyo yan. So, yun yung naintindihan natin pagdating dito sa definition ng taxation.
Okay? At ito din yun yung pabalik-balik ng mga principles na ma-encounter nyo doon sa nature ng taxation, characteristics of taxation, etc. etc. on the other videos. So, ito ang pinaka-importante na foundation ng pag-understand natin ng taxation. So, again, magsisimula yan doon sa existence and it will explain you eventually doon sa mga further topics na i-discuss natin sa other videos. Thank you.